Guys, ganitong diskarte bang ginagawa ninyo sa ulam na panghandaan? Yung sadyang sinasarapan. Para naman talagang babalik-balikan. Yung makapagsalita sa sarap. Para sa video na to, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang mga paraan na ginagawa ko para mas mapasarap itong lutong ito. Sigurado, magugustuhan nyo talaga kapag natikman ninyo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, o tara na, umpisahan na natin to. Lagyan lang muna natin ng toyo itong baka. Yan, ang gamit ko dito, dalawang klase, no? Meron ditong laman, meron ditong buto-buto. Pagkalagay ng toyo, haluin lang natin. Kailangan lang tumababad para kumapit yung lasa ng toyo dito sa baka. Kahit mga 15 minutes lang. Itatabi ko lang muna. Next step na tayo. Patatas. Carrots. Bell peppers. Sibuyas. At bawang. Tara, magluto na tayo. Iprito muna natin yung patatas at carrot. After 1 minute, yung carrot naman. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-start ng mag-brown yung patatas. Okay na to. Bawasan lang muna natin yung mantika at pagkatapos ay mag-isa na tayo. Sibuyas. Inuuna ko lang munang igisa itong sibuyas para mas ma-emphasize yung lasa nito. Pero pwede ninyong unahin yung bawang kung gusto niyo mas lumasa yun. Yung tipong ipapa-brown nyo muna ng konti bago ilagay yung sibuyas. O yan, malambot na. Ito na yung bawang. Igisa lang natin to saglit, mga 1 minuto lang. Beef. Ito yung binabad natin kanina sa toyo. Isang kutsa lang natin itong mabuti. Ibig sabihin, igigisa natin ng medyo matagal habang hinahalo. At mapapansin niyo, unti-unting magla-light brown na yung kulay ng beef. So yun yung gusto nating mangyari. Itutuloy ko po ito ng mga 2 minutes pa. Nangalay ako dun eh. Okay na to. Maglalagay lang tayo ng tomato sauce. Tubig. Simutin din natin yung sauce.
Dagdagan pa natin ng tubig. Dapat halos nakalubog na yung beef dahil kailangan pa natin itong pakuluan ng dahan-dahan hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung beef. I-check ko lang yung sauce para kasing kulang ng tomato sauce eh. Pero okay lang. Maglagay naman tayo ng tomato paste dito. Pwede na natin gamitin yan. Pag gumagamit kayo ng tomato paste, huwag yung masyadong marami ha. Dahil baka naman umasim ito ng sobra. Gusto ko lang makuha yung konti pang tomato flavor at yung kulay na rin. Tatakpan ko lang at ituloy lang natin ang pagluto gamit ang lowest heat setting. Kumbaga, isi-simmer lang natin ito hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung beef. After 2 hours na pakuluan yung beef, medyo matagal talaga kasi itong beef kumpara sa pork, di ba? I-check na natin kung lumambot na. Natatanggal na sa buto. Ibig sabihin, mukhang malambot na. Para dun sa mga nagmamadali, kung ayaw ninyo ng mano-mano dahil natatagalan kayo, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Alam nyo, sigurista ako eh. Gusto kong chine-check talaga. Malambot na kaya? Let's see. Ito tayo ng laman. Okay, tingnan natin ha. O yan, basta kaya nating hiwain ng tinidor. Kita nyo naman, di ba? Hindi siya rubbery, no? So, masigurado. Sobrang lambot na. Okay na yan. Baka mag-corn beef eh. Pag tinagalan natin. Titimplahan ko lang muna. Beef powder. Dahil hindi tayo naglagay ng beef broth kanina, makakatulong to para magpalasa. Pero optional lang yan. Liver spread. Iba talaga kapag may liver spread dito sa niluluto ko. Peanut butter. Bukod sa liver spread, itong peanut butter rin ang ingredient na nagde-define dito sa niluluto natin. Mayroon akong tip sa inyo. Huwag niyo munang ilagay yung liver spread at yung peanut butter habang hindi pa malambot yung baka. Dahil lalapot lang itong sauce, mas mahirapan tayo magpalambot dahil halo tayo ng halo habang nagsisimmer dito. Pitted green olives na may pimiento sa gitna. Optional lang to. Pero kung may available, why not? Malalaman ninyo kung bakit. Bell peppers. Gusto ko lang gumamit ng green at ng pula dito para maganda yung kombinasyon ng kulay. Para ma-elevate yung flavor ng mga ingredients natin. Maggi Magic sarap. Konting halo-halo lang muna eh. Timplahan lang natin ang paminta. Asin. Hinhuli ko nang ilagay yung carrot pati yung patatas na naluto natin kanina, yung pinirito. Malambot na kasi yan, baka madurog lang. At para dun sa mga ayaw ng masyadong mamantika,
aside sa pagprito sa mantika nitong patatas at carrot, pwede ninyo itong i-air fry. Basta bago i-air fry, I suggest na mag-brush lang kayo ng konting mantika dito para naman maganda yung texture sa labas. Wow! At naglalagay din ako dito ng cheese. Pwedeng yung nakahiwa na, pwede ninyong i-cube or pwede ninyong i-grate. Okay lang yan kasi matutunaw din naman to eh. Basta yung fast melting yung gagamitin ninyo eh. Kung gustong mas malinamnam, pwede nyong damihan pa yung keso. Uy, creamy na. Yan yung gusto ko dito. At para sa mahihilig sa maanghang, pwede kayong magdagdag dito ng sili. Ready na to? Guys, sadya talagang sinarapan itong luto na to para babalik-balikan. Alam nyo yung iba nga, naglalagay pa ng gata dyan eh, para mas creamy at mas malinamnam. Kayo ba? Ano-ano pa ang ibang mga ingredients o sahog na nilalagay ninyo dito? Meron pa ba kayong ibang mga recipes na gusto ninyong matutunang maluto at gusto ninyong i-feature dito sa ating channel? Pa-comment naman. At kung nagustuhan nyo itong ating video, baka pwede namang paki-like at paki-share na rin para mas marami rin ang matuto. Yung makapagsalita sa sarap. Ang lambot. Napaka-linamnam. Lasang-lasa ko yung bawat ingredient. Naglimeri lahat. Grabe. Ultimo yung texture ng patatas, okay na okay eh. Rinig nyo yan? Yung bell pepper, malasa na, pero crisp pa rin yung texture. Tara, kain tayo!